sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Health iniulat ang natuklasang 18 kaso ng bagong COVID-19 variant na JN.1 sa bansa. Hataw Balita. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nais maabot ang single-digit na poverty level sa Pilipinas. Hataw Balita. Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sinuspinde ang expanded number coding scheme ngayong holiday season. Hataw Balita. San Miguel Corporation nagsimulang magbigay ng libreng toll kahapon. Hataw Balita. Sibling taas presyo sa produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad bukas. Hataw Balita. At Sugar Regulatory Administration planong bilhin ang mga produkto ng sugar farmers para ibenta ng mas mura. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, iniulat ng Department of Health o DOH na natuklasan na sa bansa ang unang 18 kaso ng Omicron subvariant ng COVID-19 na JN.1. Ayon sa kagawaran, ang naturang mga kaso ay nakarecover na at na-detect sa pamamagitan ng genomic sequencing. Binigyang din naman ng ahensya na wala pang malaking pagtaas sa bilang nito at wala pang ebidensyang nagpapakita na mas mabilis kumalat ang nasabing Omicron subvariant kung ito man ay nagiging mas mapanganib o nakamamatay. Natuklasan ng mga eksperto ang 18 kaso sa pamamagitan ng mga sample na kinuha mula November 16 hanggang December 3. Sinabi ng DOH na itinuring na isang variant of interest ng World Health Organization o WHO ang JN.1 dahil kailangan itong masusing obserbahan at pag-aralan ng mga mananaliksik sa buong mundo. Pinala naman ang kagawaran ng publiko na gumamit o magsuot ng face mask, paigtingin ang proteksyon gaya ng pagbabakuna at pag-iwas sa matataong lugar o may di magandang airflow o ventilasyon lalo na ngayong holiday season. Hataw Balita. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maabot ang single-digit na antas ng kahirapan sa bansa. Ginawa ng Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca ng pahayag kasunod ng bahagyang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong mga may hirap sa unang semester ng 2023 patay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na idala ang 22.4% na poverty incidence, mas mababa sa 23.7% sa kaparehong period noong 2021. Patumbas ito ng 25.24 milyon na mga Pilipinong hindi sapat ang kinikita upang tustusan ang pangangailangan sa unang semester ng 2023. Ibig sabihin, mula 2021, nasa 900,000 kababayan naman ang naalis sa kahirapan. Pakinggan natin ang pahayag. The Marcos administration remains focused on its priority to substantially reduce poverty to a single-digit level. Ibig sabihin, 164 sa bawat 1,000 pamilya ay matuturing na mahirap noong unang 6 na buwan ng taong 2023. Ayon pa kay Secretary Balisaca na ang tuluyang pagbubukas ng ekonomiya at pagtatanggal ng lahat ng COVID-19 restrictions noong 2022 ang dahilan upang tuluyang makarecover ang bansa mula sa epekto ng pandemya at mga polisiyang ipinatupad ng pamahalaan dahil sa krisis. Kaya naman ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga inisyatibo upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino, gaya ng pagdadagdag ng mga trabahong may mataas na kalidad at may mataas na pasahod, gayon din ang pagkakaroon ng mga pulisiyang makapaghihikayat ng mas maraming pamumuhunan, kalakalan at innovation sa bansa. Hataw Balita. Tukoy na ng Department of Transportation ang taxi driver na sangkot sa viral video na naniningil ng tig 10,000 piso sa kanyang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay nito, nakaban na sa NAIA ang operator ng nasabing taxi upang maiwasan na makapangbiktima pang muli ng mga pasahero.
Gayunman, ayon sa DOTR, hindi pa nila natatagpuan ang nasabing taxi driver at hinihinalang nakalabas na ito ng Metro Manila. Dahil sa insidente, nakaban na o pinagbawalan ng mamasada pa sa NAIA ang nasabing taxi operator. Nakita na namin kung sinong taxi yan, ano? Nakita kasi marami na tayong CCTV dito sa airport, no? And na-identify na natin kung sino yung operator, no? Kinausap na rin yung operator, no? Kinancel na rin natin yung kanilang permit dito sa NAIA, no? And na-endorse na rin namin sa LTFRB yung kaso, no? So ang balita namin, yung driver ay nawawala na or baka bumalik na sa probinsya, no? Yan po ang tinig ni Secretary Jaime Bautista ng DOTR. Ayon pa sa DOTR, patuloy na iimbestigahan ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ang insidente upang mapatawan ng kaukulang parusa ang abusadong taxi driver. Nananawagan ng LTFRB sa uploader ng viral post na kung maaari ipagbigay alam sa kanila ang plate number ng nasabing taxi upang makapag-issue na ng show cause order. Nauna nang nag-viral sa social media ang video ng isang Taiwanese passenger na sinasabing sinisingil umano ng 10,000 pesos ng airport taxi na kanyang nasakyan sa NAIA. Siguro ang LTFRB ay magagawa ng tamang investigasyon, ano? And kung talagang nakita na may pagkakamali ay bibigyan sila ng karapatan na pagpapaliwanag. Dito lang sa NAIA, band na sila, no? But hintayin din natin kasi may kailangan din ng due process, no? Hataw Balita. Pinagbigyan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahilingan ng local government unit na pahintulutan ng mga motorista na makadaan sa kalsada ng teachers camp sa panahon ng bakasyon. Sa isang liham na ipinadala sa pamahalang lungsod, inaprubahan ni Duterte ang kahilingan para sa muling paggamit ng kalsada ng kampo upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing lansangan habang dumaragsa ang mga tao sa summer capital ng bansa. Madaraanan ng mga motorista ang kalsada ng kampo mula 5 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 9 p.m. tuwing weekdays at mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. sa katapusan ng linggo hanggang Enero at 13. Noong Disyembre, 15 pa lang, maraming kalye ng Baguio City ang nakaranas ng matinding traffic kahit libo-libong estudyante na ang nag-holiday break. Naasahan ng pamahalaang lungsod ang average na pang-araw-araw na bilang ng mga turista sa 80,000. Ang pag-aproba ng DepEd ay isinailalim sa mahigpit na monitoring ng mga pulis upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lugar ng mga motorista at pedestrian na pumapasok doon. Ang teachers camp na direktang nasa ilalim ng Department of Education ay ang lugar ng National Educators Academy of the Philippines na siyang sangay ng pagsasanay ng ahensya. Hataw Balita. Sinuspinde ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme ngayong holiday season. Suspendido ang number coding scheme ngayong araw ng Lunes, December 25 at bukas, araw ng Martes, December 26. Hindi rin ito ipatutupad sa darating na January 1, 2024. Ayon sa MMDA, bahagi ng hakbang na pamahalaan upang matiyak ang maalwan na paglalakbay ng mga motorista ngayong holiday ang suspension ng number coding scheme. Hataw Balita. Hoy, magbibigay po ng libreng toll ang San Miguel Corporation ngayong araw ng Lunes, December 25 at sa darating na December 31 hanggang January 1. Base po sa anunsyo ng nasabing kumpanya, sisimulang ipatutupad ang libreng toll mula alas 10 kagabi, December 24 hanggang alas 6 ng umaga ngayong December 25 at alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng umaga ng January 1, 2024. Sakop ng libreng toll ang Southern Tagalog Arterial Road, South Luzon Expressway o SLEX, Skyway System, Ninoy Aquino International Airport o NAIA Expressway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Hataw Balita. Mayroon tayong bad news sa ating mga kasangbahay na motorista dahil may inaasahan pong ipatutupad na
Mga kumpanya ng langis ang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, araw po ng Martes. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng piso at 40 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible ring magkaroon ng price increase na piso at 30 sentimos hanggang piso at 60 sentimos sa kada litro ng gasolina. Inaasahan naman na sa kada litro ng presyo ng kerosene at magkakaroon ng piso at 40 sentimos hanggang piso at 60 sentimos. Ngayong araw, inaasahan po ang anunsyo ng mga kumpanya ng langis ukol sa final price adjustment na ipatutupad bukas. Nakita ng mga oil industry player na naapektuhan ng mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga commercial ship ng langis ang presyuhan sa world market. Tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo dahil sa nangyari kung saan iniiwasan na ng mga commercial vessel na dumaan sa Red Sea dahil sa panganib. Nagdulot ito ng delay sa delivery ang pagkakaantala sa supply ng langis na nakaapekto sa presyo nito sa merkado. Hataw Balita. Plano ng pamahalaan na bilhin na ang produkto ng mga sugar farmer at millers sa bansa para maibenta sa mas murang halaga. Hindi na rin muna mag-aangkat ng asukal ang bansa ayon sa Sugar Regulatory Administration. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, masyadong mataas ang presyo ng puting asukal na 100 pesos kada kilo sa mga tindahan. Hindi anya ito akma sa mababang mill gate price ngayon na nasa mahigit 50 pesos lamang kada kilo. Pakinggan po natin ang pahayag ni SRA Administrator Pablo Ascona. So, yung range, yung dulo niya mataas pa rin. So, there are certain retailers sa market na siguro nakakuha sila ng cheaper sugar from the farm gate. So, yun, binaba din nila yung price. But as a majority po, yung baba ng retail price is rather insignificant compared to the drop of the farm gate price. Bili natin yung asukal sa farmer and then ibibenta natin at a better retail price. So this way po, we will give the farmers a better farm gate. At the same time, the consumers and the farmers as well will get a better retail price. So isang plano yan. Tiniyak naman ng SRA na may sapat na supply ng asukal ang bansa kaya't hindi muna ito aangkat sa ngayon. Inimbisigan din ng ahensya kung bakit tumumal ang bentahan ng asukal ngayon. Because of the drop in demand, I feel and as of now, there are no plans of any sugar importation. Sapat po yung supply natin in country. Hataw Balita. Isang malungkot na balita. Pumanaw na po nitong Sabado, December 23, ang Pinoy basketball legend na si Abilino Samboy Lim na mas kilala sa tawag na The Skywalker sa edad na 61. Ayon po sa anunsyo ng kanyang pamilya na ipinost sa kanyang opisyal na Facebook page, pumanaw na ng may katahimikan si Samboy. Isang multi-titled na manlalaro ng basketball si Lim na nakilala sa kanyang come what may acrobatic na uri ng laro. Nagwagi siya ng maraming kampyonato kasamang San Miguel Beermen at isa siya sa 25 at 40 greatest players ng Philippine Basketball Association o PBA. Siya ay na-induct sa PBA Hall of Fame noong 2009. Kami po sa UNTV ay nagpapabot rin ng pakikiramay sa pamilya ni Samboy Lim. Hataw Balita. Oras alas 5:31 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Dumarig sana ang mga mamimili sa kilalang garment capital of the Philippines sa Taytay Rizal. Kaya naman nagkalat na rin ang ilang mga illegal vendor na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Dahil dito nagsagawa na ng inspeksyon ng Rizal Police Provincial Office sa lugar para masiguro ang kayusan. Ininspeksyon na rin ang mga idineploy na tauhan ng pulisya na nakatalaga sa mga border control checkpoint para matiyak ang kahandaan. Si Jenica Matangat, humahataw. Hataw Balita.
Ngayong holiday season, hindi nagpahuli ang ilang mga kababayan na mamili sa kilalang garment capital of the Philippines, ang Tianggian sa Taytay, Rizal. Kaya naman hindi rin maiwasan na magdipa na rin ang mga illegal vendor na kahit ang gilid ng kalsada ay pinwestuhan na at nagiging sanhi ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Nag-ikot tayo dun sa mga mga places of convergence, shopping malls, yung mga Tiangge, lahat ng mga pinupuntahan ng mga tao. So far very peaceful and orderly naman. Kanina lang sa mga Tiangge dyan sa Taytay, may mga nag-last minute shopping pa nating mga kababayan. At may napansin lang ako dun sa main thoroughfare dyan sa Tiangge, yung mga vendor, yung mga ambulant vendor, doon na sila mismo naglalatag ng kanilang mga paninda sa mismong pedestrian lane. So ang ginawa ko, pinatanggal ko yun kasi walang madaanan yung mga tao. Kaya yun, ngayon medyo convenient na ngayon uli yung Tiangge. Bukod sa mga mall at Tiangge, bahagi rin ng kanilang tinututukan ay ang mga tauhan ng Philippine National Police na nakatalaga sa mga border control checkpoint upang tiyakin ang kanilang operasyonal na kahandaan. Layunin ng naturang inspeksyon na mapalakas ang kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad at mapanatili ang kaayusan lalo na ngayong holiday season. Ayon pa kay Police Colonel Maragun, mahalaga ang pagiging handa sa anumang pagtatangkang manggulo ng mga kriminal. Paalala pa nito na bagamat wala pang untoward incidents na inaiuulat, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring. Yung iba naman ating mga kababayan ay pumupunta sa mga tourist destinations at naiiwan yung mga bahay nila na walang tao. So kailangan mag-ingat pa rin lagi ng ating mga kababayan. Kung iniwanan ng kanilang bahay, itimbre po sa mga gwardiya, lalo na sa mga subdivision o mga villages na mga exclusive, may mga roving guards naman po yan. At yun naman po ay round the clock kung pinapatawagan sa ating mga tactical operation centers. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Matangan, Humahataw. Hataw Balita. Nakapagtala ng 8 biktima ng paputok ang Department of Health o DOH sa Calabarzon Region. Buso dito patuloy ang paalala ng kagawaran na bantayang maigi ng magulang ang kanilang mga anak, lalo na't nalalapit na ang pagpapalit ng taong 2023 kung saan isa ang paputok sa naging tradisyon na ginagamit ng mga Pilipino sa okasyon. Si Benedict Samson, Humahataw. Hataw Balita. 6 na araw bago ang pagpapalit ng taong 2023, mayroon ng naiulat na mga kaso ng nasaktan dahil sa paputok ang Department of Health o DOH sa Calabarzon Region. Sa tala ng DOH 4A, umabot na sa 8 ang biktima ng paputok sa rehiyon, kung saan pawang mga batang may edad 8 hanggang 12 taon ang nasugatan. Ayon pa sa kagawaran, kabilang sa mga paputok na nakabiktima sa mga ito ay boga na mayroong 3 biktima. 2 naman ang nasugatan dahil sa Piccolo at tig-1 sa 5-star, Baby Dynamite at Goodbye Philippines. Muli namang ipinaalala ng Department of Health sa mga pulis, mayor at barangay captain na may kapangyarihan sila upang maipatigil ang bentahan ng paputok sa kanilang lugar. Maaari rin nila na magkaroon ng community fireworks display at bantayang maigi ng mga magulang ang kanilang anak o gumamit na lang ng mga paingay gaya ng torotot upang hindi masugatan ng mga paputok o pailaw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, Humahataw. Hataw Balita. Mahigit 2,000 tauhan ng pulisya ang ipinakalat ng Police Regional Office o PRO5 upang magpatupad ng mahigpit na seguridad ngayong holiday season sa buong Bicol Region. Si Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Kasalukuyan nagpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Police Regional Office o PRO5 sa iba't ibang lugar sa buong Kabikulan ngayong holiday season. Tinatayang nasa 2,070 tauhan ng Philippine National Police ang ipinakalat ng PRO5 upang paigtingin ang pagkapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa buong rehiyon.
pinangunahan ni Acting Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang accounting at formation ng mga personal sa Camp Simeon Lola, Legazpi City sa Albay. Nagsagawa rin ng on-the-spot inspection ang iba't ibang Police Provincial Office sa Kabikulan. Sa Camarines Sur, tiniyak na Camarines Sur Police Provincial Office ang kaligtasan at seguridad ng mga kabayan natin sa seaport ng Barangay Santa Rosa del Norte sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Ininspeksyon din ang mga transport terminal ng mga pampaserong bus sa Iriga at sa Nabua para siguraduhin na maayos na biyahe ng mga bus. Gayon din, pinuntahan naman ng mga otoridad mula sa Sorsogon Police Provincial Office ang mga pantalan sa Bulan at Matnog sa lalawigan para mapanatiling kaligtasan ng mga kababayan nating magbibiyahe patawid ng Samar. Nagsagawa naman ng biglang inspeksyon ang Masbate Police Provincial Office sa mga tindahan ng paputok sa siyudad ng Masbate. Sinuri ang mga permit ng mga tindahan at kung nakasusunod ba ang mga ito sa panuntunan ng Department of the Interior and Local Government o DILG hinggil sa pagbebenta ng paputok. Maging ang terminal ng sasakyan papalabas ng Masbate City ay ininspeksyon din ng pulisya. Katulong din ng Police Regional Office ang mahigit 100 sundalo, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine Coast Guard o PCG sa pagmamantinin ng seguridad at pag-asiste sa ating mga kababayan para sa anumang suliranin na maaaring mangyari ngayong holiday season. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Paalala po sa mga motorista, ingat po tayo sa ating mga pagbiyahe. 2 aksidente po ang naitala sa bayan ng Alfonso, Cavite at Santo Tomas, Batangas nitong Biyernes at Sabado kung saan 6 po ang naiulat na nasawi. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Nasa 10 sasakyan na nagkarambola matapos sararuin ng mga ito ng pampasaherong bus sa Alfonso, Cavite, bandang alas 9 ng gabi nitong Biyernes, December 22. Ayon sa inisyal na impormasyon ng Alfonso, Cavite Municipal Police Station, palusungan naturang bus patungong Barangay Luksoy na ibaba nang mawalan umano ito ng preno. 9 na sasakyan na nadamay sa naturang insidente. 1 taong gulang na bata naman ang nasawi, habang nasa kritikal na kondisyon ang tatay at sugatan ang nasa 5 individual. Samantala sa Santo Tomas, Batangas, patay ang 5 sakay ng isang multipurpose vehicle o MPV madaling araw nitong Sabado, December 23. Idineklara ang mga ito na dead on arrival ng dalhin sa ospital. Paalala naman ng mga otoridad na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang sasakyan at maging ang driver bago bumiyahe upang maiwasang maaksidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Sumuko sa lokal na pamahalaan ng Catanduanes ang 2 dating miyembro ng Communist Terrorist Group na New People's Army o NPA nitong nakaraang Biyernes, ika-22 ng Disyembre. Sa pakikipagtulungan ito ni First Lieutenant Romel Limas na Company Commander ng Alpha Conqueror Company ng 83 Infantry Battalion Philippine Army, isinurrender din ng isang rebeldang isang M16 rifle. Kasabay ng isinagawang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP meeting, tumanggap din ng tig 100,000 piso ang 2 rebeldeng sumuko upang magamit ng mga ito sa pagpapasimula ng panibagong buhay. Nananawagan ng lokal na pamahalaan sa mga kababayan na kasabi pa rin ng NPA na wag nang mag-atubiling sumuko o magbalik loob sa gobyerno dahil handaan niyang lokal na pamahalaan ng Catanduanes na tulungan ang mga ito sa pagbabagong buhay. Hataw Balita. Good news po, panibagong dagdag sa arawang sahod ang asahang matatanggap ng mga minimum wage earners sa Northern Mindanao sa pagpasok ng taong 2024. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB
ang aumento sa sahod para sa mga minimum wage earners sa Northern Mindanao o Region 10. 33 pisong aumento o dagdag sa daily minimum wage ang asahang matatanggap ng mga trabahador sa rehiyon. Sa unang tranche, makatatanggap ng 23 pesos at 10 pesos naman sa pangalawang tranche sa darating na July 1, 2024. Kapag ganap ng naipatupad ang dalawang tranche, ang daily minimum wage rate sa rehiyon ay magiging 423 to 438 pesos na para sa non-agriculture sector at 411 to 426 naman para sa mga nasa agriculture sector. Gayon din magkakaroon ng pagtaas sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa rehiyon. Ang dating 4,500 pesos ay magiging 5,000 pesos na sa mga chartered city at first-class municipalities, habang ang dating 3,500 pesos sa other municipality ay madaragdagan pa ng 1,500 at magiging 5,000 pesos na. Sa tala ng Department of Labor and Employment o DOLE, mahigit 114,000 minimum wage earners ang magbebenepisyo sa nasabing aumento. Magiging epektibo ito matapos ang 15 araw mula sa pagsasapubliko nito sa darating na Martes, December 26. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon kung saan dala pa rin ito yung malamig na panahon, maging yung maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pagulan, lalong-lalo na yan dito sa ilang bahagi ng northern Luzon. Samantala, ang easterlies naman o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw ay magdadala din ito ng mataas na tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na nga dito sa may silangang bahagi nito. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala ay wala naman tayong minomonitor or namamataan na sama ng panahon na maaari makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, maulap na kalangitan at mga pagulan pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, maging sa bahagi din ng Aurora at Quezon, dulot pa rin po yan ng amihan. Samantala, meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pagulan dito sa bahagi ng Palawan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. At dito sa Metro Manila, maging sa nalalabi bahagi pa ng Luzon, ay patuloy nga po magiging generally fair weather ang ating generally fair weather condition ang ating mararanasan, maliban na lamang po yan sa mga tsansa pa rin ng mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 29 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw ay magiging mataas yung tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito yan sa bahagi ng Caraga, Davao Region, maging sa mga lalawigan din ng Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, dulot yan ng easterly. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 27 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama na dyan ng Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa dagat baybayin din ng Kalayaan Islands kung saan mapangani pa rin po yung pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa,
In the next 3 days, bukas yan ng Martes hanggang sa Huwebes, patuloy nga pong makakaranas yung malaking bahagi ng ating bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Maliban na lamang po yan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kung saan dito nga po sa bahagi ng Metro Manila at Baguio City ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga mahihinang pagulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 30 degrees Celsius at sa Baguio City naman ay 16 to 25 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City bukas at sa Miyerkules ay meron tayong mararanasan ng mga isolated na mga pagulan, and by Thursday naman ay meron tayong mararanasan lamang ng mga pag-ambon na dulot ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Legazpi City ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu at ng Metro Davao in the next 3 days ay makakaranas po tayo ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 27 to 31 degrees Celsius at sa Metro Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:18 ng umaga at lulubog mamayang 5:34 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, binigyang pagkilala ng Department of Social Welfare and Development ang iba't ibang grupo at individual na patuloy na nakikiisa sa pagtulong sa pamahalaan para maayos na maiparating ang ayuda sa mga kababayan nating nangangailangan. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita. 2017 nang mangailangan ng mga volunteer ang Department of Social Welfare and Development sa Disaster Preparedness and Response Operation. Ito ay upang tumulong sa pag-iimpake ng family food packs na ipadadala para sa mga naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Urduga at Vinta at sa pagsiklab ng giyera sa Marawi City. Isa ang Members Church of God International MCGI sa mga agad tumugon sa panawagan ng DSWD upang makabahagi at makapagpadala ng volunteers. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil ang pakikiisa at pagtulong ng MCGI sa advokasya ng DSWD. Naging regular ng kabahagi ang MCGI sa pagre-repack ng mga relief goods para sa mga kababayan nating mahihirap at biktima ng mga kalamidad. Member Church of God International. Kaya naman sa pagtatapos ng 2023, isa ang MCGI sa mga grupo na muling binigyang pagkilala ng DSWD sa aktibong pakikisa nito sa pamahalaan. We are really very grateful we can call them modern day heroes because these people, they would come in spite of their work. Sometimes kahit mga pagod mga yan, if we call them, they would come to us to help us during times of disasters. Palagi every time I ask them, why do you do it? Very simple. Yung act of kindness sa pamamagitan ng pagtulong. It is very important because the only way we can help each other is through these combined efforts to help the Filipino people in times of disaster. Sana wag po kayong magsasawa. Sana wag kayong mapapagod in helping us. Para sa MCGI, ang pagtulong ay udyok ng pag-ibig sa kapwa na itinuturo sa samahan. Nasa sama-samang paggawa at pakikiisa sa pamahalaan ay mararating ng tulong ang mga kababayan nating nangangailangan. Una-una ay papasalamat tayo sa Diyos dahil ngayong araw na ito ay nabigyan ng parangal ang Member Church of God International o MCGI dahil sa pagtulong natin sa DSWD. Yan ay yung sa pamamagitan ng tulong-tulong ng ating mga kabataan.
Siyempre gaya ng ating natutunan na kailangan umibig tayo sa ating kapwa-tao. Isang paraan ng pagbo-volunteer ay maipakita natin sa ating mga kapwa-tao yung pag-ibig dahil yung sa pamamagitan ng pagbo-volunteer natin, naihahatid natin yung mga pagkain sa malalayong lugar sa mga nasalanta ng kalamidad. Kaya sa pamamagitan ng pagbo-volunteer, ipapakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Samantala, ilan din sa MCGI Youth Volunteers ang individual na binigyang pakilala ng DSWD dahil sa pagbibigay ng kanilang oras para sa isinasagawang relief efforts. Sa pagbo-volunteers, iba po yung saya eh. So ayun, masaya po ako doon. At salamat sa Diyos. At pag nakikita ko din yung mga, for example, may calamities na nangyayari, tas may dinidistribute ng mga food packs, parang nasasabi ko sa sarili ko, naging part kami doon. Kaya masaya po sa pakiramdam. At salamat sa Diyos. Marami pong nakikilala doon na mga nagbo-volunteer din, like mga PNP, mga nakasalamuha po namin na alos, kala mo close kayo kahit na hindi kayo magkakakilala. Ayun po, masarap po sa pakiramdam na kahit nakakapagod doon, nakikita mo sa kanila na yung mga ngiti nila na ganun, na masaya pong gumagawa. Napaka-laki pong kasayaan po nung nakakahalubili mo yung mga ibang mga tao, maliban pa doon sa nakasanayan mo na mas masaya pong makagawa at makatulong na mabuti sa kapwa po. Bukod sa MCGI, ilan pang uniform personnel, volunteers at mga grupo ang binigyang pagkilala ng DSWD dahil sa walang sawang pagpapakita ng suporta. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, Humahataw! Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Isang sikat at makasaysayang tourist destination sa Antipolo City ang patok na patok sa mga netizen ngayong holiday season. Bukod sa angking ganda nito, wala ring iintindihing malaking gastos sa pagpasok ang mga turista, mapa lokal na bakasyonista o foreign tourist dahil ito ay libre. Ating silipin ang ganda ng binabalik-balikang pasyalan sa lungsod ng Antipolo, ang Hinulugang Taktak. Si Jolitz Matangat may patikim. May ganap ka na ba ngayong holiday season? Naisama mo na ba sa iyong itinerary ang isa sa makasaysayang lugar sa Pilipinas? Ang Hinulugang Taktak, hindi lamang kilala sa kanyang bahagi sa kasaysayan ng bansa, kundi pati na rin ang kanyang natural na kagandahan. Ito ang isa sa pinakamalapit na waterfall sa Maynila na mayroong 70 feet na taas at may 84 feet na lapad na matatagpuan lamang sa Antipolo City. Sa ngayon, hindi ito pinahihintulutan na mapaliguan, pero don't worry, pwede ka naman maligo sa swimming pool na matatagpuan din sa loob ng pasyalan. Hindi lang yon, pwede ka rin mag-adventure kasama ang pamilya, kaibigan o loved ones. Dahil meron ditong spider web, canopy walk, wall climbing at rappelling na for the free. Kaya huwag ka matakot na ma-fall dahil may mga mag-a-assist na mga safety instructor sa bawat activity na inyong napiling gawin. Pero wait lang, mahigpit na pinatutupad sa mga gagamit ng mga amenities o activities dito ang pagbabawal para sa mga turistang edad 13 anyos pababa. Ipinagbabawal din ang pagsusuot ng dress o palda, sandals, doll shoes, high heels, crocs, adjustable at bicycle shoes. Layo nitong maiwasan ang anumang disgrasya kung kayo ay susubok sa mga nabanggit na amenities ng lugar. Ang operating hours ng Hinulugang Taktak Nature and Adventure Park ay nagsisimula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon mula Martes hanggang Linggo. Para sa mga adventurous activities naman, ang ipinatutupad na operating hours ay simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sarado naman ang pasyalan tuwing araw ng Lunes upang mabigyan daan sa maintenance nito. Kahit ano pang inyong hinihintay, tara na't pumasyal at magbanding kasama ang inyong mga kaibigan o mahal sa buhay sa pinagmamalaking ng lungsod, ang Hinulugang Taktak.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jolits Matangat, humahataw. Hataw Balita. Ayan, congratulations sa lokal na pamahalaan ng Antipolo City. Maganda na uli ang hinlugang taktak. Ayan, Brad Dudley Santos. Baka gusto mo. Ayan, pasyalan natin yan. At sa atin namang shout out dyan sa Facebook. Sandiyan po sila Maria Girly Certeza, Erlinda Amosco at Silver Kudan. At sa YouTube naman, yung mga suki natin, nandiyan sila Elena Yang na from Sinpung, Taiwan, si Ron Kunana ng Bicol, Jesselyn Fernandez ng New Manila. At happy 96th birthday Lola Pinang Rabalo ng Barangay Nangka, Marikina City. Si Jassy Mertalian family, La Pastora family, Kulubong family, Libas family at Sabala family. Andyan din sila Rodel Onilongo, Giliar Dumaran, Michael Salazar at Randy Forastero. Salamat din po sa lahat ng tumutok sa atin sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At yung loloobin po ng Panginoon, January 1, 2024, ang opening po ng Mass Indoctrination ng MCGI sa ganap na ikapito ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 19, talatang 6. Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang loob, at bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.